ang tunay na plano ni Beyond Netero kung anong ginagawa niyang undercover mission. Ang napakaraming mga ipinrepair niya ng mga countermeasures na nagdadamay pa ng kanyang mga anak sa napakaraming mga babae at ang possibility na sa lahat ng mga kandidato para sa trono ng Kakin Empire sa mga prinsipe na nakikipaglaban sa Succession War, isa sa kanila ay ang anak ni Beyond Netero. Iyan at ang napakarami pang mga detalye na ibabahagi nitong si Longhee habang ine-reveal ang kanyang tunay na Nen ability. Huwag niyo kalimutang mag-iwan ng like, mag-subscribe at i-ring na din ang bell button guys para automatic ma-notify kayo pag release natin ang susunod na video. Pero huwag na natin patagalin pa, let's go! Ang title ng chapter na ito ay Moonlight at makikita natin dito guys na after nga ng napakarami pang mga inawakenan nitong si Kurapika ng Nen gamit ng kanyang steel chain, ngayon ito naman ang turn ng isa pa sa mga bodyguard ni Prince Tsubepa na itong si Longhee. Dito ay napapaisip nga guys itong si Furikov dahil ito pala ang tinutukoy ni Furikov na isa pang marunong gumamit ng Nen na hindi lamang nagpapalata. Iniisip dito guys ni Furikov na kung saan na lang daw ang gagawin nitong si Longhee ay ang ipagtapat agad na marunong siyang gumamit ng Nen na siya ang gumagawa ng mga pagpatay at i-assassinate niya agad si Prince Wobble. Magiging maganda yon. Magiging beneficial yon maging para kay Prince Benjamin dahil mababawasan nga ang kanyang katunggali. However, there is a possibility daw na pwedeng pekein lang nitong si Longhee at hayaan niya natanggapin niya ang ibibigay nitong si Kurapika na ability nang hindi ipinapahalata na meron na talaga siyang Nen ability na kayang gamitin. However, switching of scenes guys, wala na tayo ngayon sa POV nitong si Benjamin at makikita na natin kung anong nangyayari sa loob ng quarters nitong si Prince Wobble. Dito hindi na nagpatagal itong si Longhee guys. Sinabi niya na agad na hindi niya na kailangang mag-undergo ng water divination dahil marunong na siyang gumamit ng Nen. Na dahilan kung bakit nagulantang bigla itong si Bill at si Kurapika dahil unang-una sa lahat, isang threat itong si Longhee kung totoo yun dahil nasa loob na siya mismo ng quarters ni Wobble. Pero nilinaw din naman agad nitong si Longhee na although oo marunong nga siyang gumamit ng Nen, hindi naman siya responsable. Hindi siya ang assassin na pumapatay ng iba pang mga bodyguards gamit ang mga white snakes para mapatunayan daw to at para magbigay ng sapat na information para makonvince itong si Kurapika ay ipapakita niya ang kanyang Nen ability na hindi nagtagal. In-reveal na nga nitong si Longhee habang nagke-create ng parabang isang napaka-transparent na papel at isang pen na gawa sa kanyang aura. Dito ay gulat na gulat ang dalawa ni Bill at ni Kurapika dahil unlike ni Furikov na alam kung paano i-determine kung sino talaga ang marurunong gumamit ng Nen, ngayon lang ito natuklasan ni Bill at ni Kurapika kung hindi pa sasabihin itong si Longhee. Dito din ay in-explain ni Longhee kung anong kanyang ability para hindi na maghinala itong si Kurapika. Ang ability nitong si Longhee ay isang conditional manipulation ability. Tinatawag niya itong Moonlit Decree. Sa pamamagitan ng ability na to, pwede niyang limitahan ang paggamit ng isang user ng kanyang Nen ability or pwede din naman niyang i-buff or i-power up, i-heighten ang level ng ability na yon ng kanyang target given na magsasign ang Nen user na yon sa kontratang nagawa ng kanyang Nen. So napakasimple guys ng ability nitong si Longhee. Hindi niya ito magagamit kung hindi mag-agree, kung hindi talaga papayag at sasign or magpipirma ang kanyang target or ang kanyang susuportahan na karakter. But at the very same time, kung gagamitin niya ito sa isang kakampi, napakadali niyang mabibigyan ng power up ang kakamping yon. Walang paligoy-ligoy guys itong si Longhee. Sinabi niya agad kay Kurapika na oo, it is a binding type ng ability pero hindi nila kailangan mag-alala. Hindi nito kinokontrol ang isip. Meron pa rin silang free will. It's just that malilimitahan nga or pwede din namang mai-power up ng kanyang Nen ability ang user na papapirmahin niya sa kontrata. And with that given, gusto niyang makinig ng mabuti itong si Kurapika para makapag-desisyon siya kung pipirma ba siya o hindi. Kaya naman itinanong agad nitong si Kurapika kung anong kaakibat, kung ano ang kailangan nitong si Longhee para papirmahin siya. Na sinagot ni Longhee nang walang paligoy-ligoy na naman, kailangan lang niyang mag-enter ng alliance kay Prince Tsubepa. Pero in-explain din naman itong si Longhee na hindi marunong gumamit ng Nen itong si Tsubepa at hindi din alam ni Tsubepa na marunong gumamit ng Nen itong si Longhee. Ang pinaka magiging insurance nila ay ang kontratang ito sa pamamagitan ng Nen ability ni Longhee at sa pamamagitan nito, there is a certain something na gustong i-achieve nitong si Longhee at sa pamamagitan ng kontratang ito, gusto niyang matulungan siya ni Kurapika na ma-achieve ang goal na yun. Nang dahil dito, in-acknowledge agad ni Kurapika kung gaano kaseryoso si Longhee
na kung paano ito nakapag-prepare, kung paano ito nakapaghanda para magkaroon ng ganito katinding discussion kasama siya. So as a sign of respect guys, binunot ni Kurapika ang kanyang handgun, ang kanyang pistol at itinutok ito kay Long Hee habang ginagamit ang dowsing chain. At sinabi niya kay Long Hee na since napakaseryoso nga daw ng gustong i-bring up na topic nitong si Long Hee, hindi talaga sila mag-aaksaya ng oras. Hindi pwedeng magsalita ng kahit na konting kasinungalingan itong si Long Hee dahil in the very moment na gumalaw ang kanyang kadena, pabarilin niya si Long Hee. Pero ang sagot guys ni Long Hee, walang kwenta daw yun. Dahil alam na alam at aware naman daw itong si Kurapika na hindi naman tatalab ang isang .22mm caliber na baril sa isang NEN user. Napakadali yung mapipigilan ng NEN reinforcement tulad na lamang ng nakita nating pagpigil ni Bill sa ginawang pag-atake sa kanya ni Vincent. At isa pa daw, kasama sa kondisyon ng kanyang ability na kailangan ibigay at ilahad niya ang lahat ng detalye para gumana at para ma-activate ang kanyang Moonlit Decree. And by that, ang ibig sabihin guys nitong si Long Hee, ang lahat ng detalye ay dapat factual, makatotohanan. Ang lahat ng detalye na may kinalaman at may magagawang epekto sa gagawin nilang kontrata. Lahat yun ay kailangan niyang ibahagi kay Kurapika. Pero ang tunay at ang pinaka main goal daw nitong si Long Hee sa gagawin nilang kontrata ay ang mabigyan ng mas malakas pang kapangyarihan nitong si Kurapika. Mas maboost at mas mabigyan pa ng buff ang NEN ability ni Kurapika na i-explain daw niya. Maiintindihan daw ni Kurapika sa mga sasabihin pa niyang detalye kaya kailangan nitong makinig mabuti para na rin malaman niya kung dapat ba siyang pumirma o hindi. Na dahilan kung bakit pinag-explain na nga nitong si Kurapika itong si Long Hee. However, bilang tumahimik itong si Long Hee, na dahilan kung bakit napaisip at napatanong si Bill at si Kurapika kung ano daw ang problema. Bakit daw biglang napaisip itong si Long Hee? Na sinagot ni Long Hee na parang magiging magulo daw kung bigla na lamang niya ibibigay ang mga information na present currently. Kaya para maging malinaw, sisimulan niya ito sa original plan o sa pinakauna sa prior strategy na kailangan sana nilang gawin bago pa mangyari ang succession war. At dito nga inapaisip itong si Kurapika. Lahat nagulantang maging itong si Queen Oito, si Bill at itong si Kurapika nang aminin sa kanila nitong si Long Hee na siya ang biological daughter nitong si Beyond Netero. Gulat na gulat ang tatlong ito. Pero still dahil hindi pa yon ang full detail, kailangan pa rin mag-explain nitong si Long Hee. Kaya pinagpatuloy siya nitong si Kurapika. Na in-explain naman ni Long Hee na wag daw silang malilito. Hindi porke anak siya ni Beyond ay siya lang ang nag-iisang anak nito. Napakarami daw ng mga anak ni Beyond Netero sa iba-iba pang mga babae at most likely mas marami yun sa 10 mga anak. Matapos daw makagawa ng napakaraming anak na yon ni Beyond, ang lahat ng kanyang mga anak sa iba-ibang mga babae ay lahat pinapasok na sa military, sa Royal Military ng Kakin Empire. At first, ang iniisip daw sana nitong si Long Hee ay baka ang binabalak lang ng kanyang tatay na si Beyond ay ang kumuha ng mga posisyon na mapalapit ang kanyang mga anak sa Royal Princess na maging parte sila ng Royal Bodyguards. However, habang tumatagal, nag-iiba daw ang pananaw nitong si Long Hee dahil ang lahat daw pala ng mga anak nitong si Beyond ay pare-pareho ng kinukuhang posisyon. Walang naiiba sa kanila, walang ibang occupation at lahat sila mismo ay nakapasok sa Royal Kakin Military. It is not a coincidence. Lahat daw talaga sila ay nasa loob ng military. Paano yung natuklasan nitong si Long Hee? Nung una daw, hindi niya talaga alam kung ano nangyayari. Pero unti-unti, habang pinapansin niya na wala siyang kahit na anong traits na namana sa kanyang tatay, unti-unti na lamang niya natuklasan and eventually, inamin sa kanya ng kanyang adoptive father na hindi siya nito anak at ang tunay na tatay niya ay si Beyond Netero. At first, wala daw ibang iniisip itong si Long Hee. Wala siyang pakialam sa kanyang heritage, wala siyang pakialam kung tatay man niya si Beyond. Ang iniisip lang niya, nanggaling siya sa isang unique na way ng pagkakabuo na nanggaling siya kay Beyond Netero. However, habang tumatagal, hanggang dumating sa punto na na-bring up ng tungkol sa succession war, dito na nagbago ang kanyang original plan na nasa isip. Hindi daw pala actually basta makalapit lang sa mga prinsipe ang pakay ni Beyond para sa kanyang mga anak. Bago daw siya maging malapit sa kanyang adoptive parents na parehong mga sumusuporta at naniniwala sa prinsipyo at sa goal ni Beyond na ang i-unify ang lahat ng mga kontinente, ang lahat ng mga nation under Kakin Empire. Nakaalis na daw siya agad sa bahay nila at nasa dormitory na siya para nga sa ginagawang training para makapasok sa Royal Military. However, dito niya na-realize na hindi talaga sila itinuturing na anak ni Beyond at sila ay mga discarded pieces, para bang mga basura.
At nang dahil lang nga sa nanggaling sila kay Beyond Netero, na-awaken nila ang kanilang nen magmula pa lamang ng bata pa sila. Magmula pa lamang nang sila ay ipinanganak. Nang dahil dito, napakabilis nilang natutunan at na-master ang paggamit ng Gyo at ng Zetsu dahil kahit na mga mistulang sanggol pa lang sila, kakailanganing automatically ma-activate yon by instinct dahil kung hindi, mamamatay sila ng dahil sa fatigue. Hindi lang yon, nang dahil lang nga sa nagawa nila yung ma-master sa pagiging sanggol pa lamang, magiging enhanced na din ang kanilang physical capabilities na dahilan kung bakit napakadali nilang naipapasa ang lahat ng mga examinations para makapasok sa Royal Kakin Military. However, dito na nagsimulang magalit itong si Longhee nang ma-figure out nga niya na yun ay hindi talaga actually isang gift. Yun ay isang side effect, isang byproduct ng Nen attack na ginawa ni Beyond sa kanyang mga anak. Naglagay si Beyond ng isang curse, ng isang sumpa sa kanyang mga anak mismo. Way back then ay meron daw siyang kapatid na nagngangalan na Mahaka. Ang kapatid niyang yun ay nakapasok din sa Royal Kakin Military at nang dahil na nga sa nag-e-excel ito pagdating sa napakaraming mga capabilities, na-recruit siya ng second prince na si Camellia. However, habang nagtatagal, nakita daw niya itong si Longhee at dinadoubt niya na ang lahat ng kanyang past. Nang dahil dito, nag-conduct siya ng investigations. At sa pamamaraang yun, na-figure out niya na magkapatid pala sila ni Longhee. Sila ay half-sisters, parehong kanilang tatay na si Beyond Netero. At sa pamamagitan nun, nagpatuloy sila ng nagpatuloy na hanapin ang katotohanan hanggang sa dumating sa punto na naibring up na nga ang tungkol sa Earnseed Ritual. Kaya kailangan na nilang humanap ng isang specialist na magche-check sa kanilang dalawa. At hindi nagtagal, nakahanap nga sila ng isang kilalang Nen user pagdating sa pag-i-inspect. At sa pamamagitan nun, na-figure out na silang dalawa pala ay mga appetizing sacrifices. Or to put it simply, sila ay ginawa ni Beyond Netero at nilagyan sila ng sumpa para i-assassinate at para patayin ang iba pang mga prince. Pinangingilabutan itong si Kurapika at si Bill dahil hindi nga gumagalaw ang kadena ni Kurapika, meaning hindi nagsisinungaling si Longhee. At para na rin maniwala pa sila ng mas malalim, sinabi ni Longhee na gamitin daw ni Kurapika at nitong si Bill ang kanilang Gyo habang ipinapakita ang ilalim ng kanyang dila. At dito nga nakita ni Kurapika at nitong si Bill na meron ditong parabang isang mata na merong napakaraming marka na nakapalibot na parabang isang ancient code, isang ancient seal na kaakibat ng curse na inimplant sa kanila ni Beyond Netero. At ayon dito kay Longhee, surely there are more than 10 of them na mga appetizing sacrifices kasama na silang dalawa ni Mahaka. At iniisip dito ni Longhee is that ang purpose ng mga appetizing sacrifices na yon ay ang patayin at i-assassinate ang mga prinsipe na kakailanganing mag-perform at mag-contest sa gaganapin na succession war. At kinakailangan niyang magkaroon daw ng maraming mga appetizing sacrifices itong si Beyond Netero as countermeasure kung marami din ang mga prinsipe na gagawing anak ni King Nasubi. Sinabi din daw sa kanila ng eksperto sa Nen na pina-inspect nga nila ng curse na inilagay ni Beyond na hindi daw yun mawawala. Kahit nasunugin nila ang surface na nilagyan ng sumpa, kahit naputulin nila ang parte ng katawan nila na naimplanta ng sumpa, hindi mapipigilan. Babalik at babalik lamang yun. Kaya naman dito ay nasabi talaga nitong si Longhee na ginawa lamang silang sakripisyo ni Beyond. Kahit sila'y anak nito, sila'y ginawang parabang object na kakailangan nilang ni Beyond para ma-achieve ang kanyang goals na i-disregard na sila ni Beyond para lamang ma-achieve ang pagpatay niya sa mga prinsipe. Ayon dito kay Longhee, hindi niya alam kung anong klase ng curse ang nakalagay, kung paano ito mag-work, kung paano nito papatayin ang target nito na prinsipe, at maging silang mga appetizing sacrifices ay hindi din alam kung sinong prinsipe ang target ng sumpa na naka-implant sa kanila. Pero naisip naman daw nitong si Longhee na most likely ito ay isang curse na gagamitin para mapatay ang target in exchange sa pagkamatay din ng object na nalalagyan ng curse. Not to mention, ito daw ang pinakamalakas, ang pinakamatinding curse na nakita ng Nen user na pina-inspectan nila. Meaning napakatindi talaga ng sumpang inilagay ni Beyond dito. Napakatindi ng inilagay niyang exchange para ma-pull off ang ganito katinding ability. But at this point, sinabihan na nitong si Bill si Kurapika na napakatagal na daw nilang nag-uusap. Napakahaba na ng tinetake nila na oras. Kaya baka maghinala na daw ang iba pang mga bodyguards sa labas. Pero ang naging response nitong si Kurapika, wala silang magagawa.
Hindi nila pwedeng basta putulin at pigilan na lamang ang ginagawang information sharing nitong si Long Hee dahil unang-una sa lahat, hindi nila ma-determine kung dapat ba silang pumirma sa kontrata. Then mangangahulugan yun na hindi nila malalaman kung dapat ba silang mag-engage into an alliance with the fifth prince na si Tsubepa. At hindi lang yun, ang napaka-vital na information na ito about kay Beyond ay mamimiss din nila. Kaya naman sinabi nitong si Kurapika na kailangan nilang magpatuloy. Kaya naman nagpatuloy ng explanations itong si Long Hee. Ayon sa kanya, nang makapasok daw as a private soldier, as a private bodyguard nitong si Second Prince Camilla ang kanyang kapatid na si Mahaka, wala naman daw ginawa si Beyond. Hindi niya ginamit at in-trigger at inactivate ang curse na nakay Mahaka para patayin itong si Camilla. Kaya dito din niya naisip na ang target nila ay not necessarily ang prince na inassignan nila. Meaning kahit na na-assign siya kay Tsubepa, hindi si Tsubepa ang target niya. Kahit na si Mahaka na-assign kay Camilla, hindi din naman si Camilla ang target niya. Kaya naman dito ay naitanong nitong si Kurapika na therefore, hindi daw pala sigurado itong si Long Hee na ang target ng mga curse na naka-implant sa kanila yung mga prinsipe. Sinagot ni Long Hee na oo, there is no confirmation but most likely at ang pinaka-pinaniniwalaan niya ay talagang mga prinsipe ang target ng mga sumpa na naka-implant sa kanila. Dahil it cannot be a coincidence daw. Dahil tulad nga ng binanggit niya guys kanina, more than 10 or over 10 appetizing sacrifices ang ginawa nitong si Beyond. At kung iisipin, 14 princes ang present ngayon dito sa Succession War na nangangahulugan na nagmamatch ang numbers na para bang ginawa talaga ni Beyond ang lahat ng mga appetizing sacrifices para patayin ang mga prinsipe na kasali sa Succession War. Most probably din daw, ang gusto at ang goal nitong si Beyond ay ang pigilan at sirain ang ginaganap na Succession War. Na dahilan naman guys kung bakit naisip nitong si Bill na baka naman daw ang dahilan kung bakit hindi sinabi sa kanila ni Beyond ang tungkol sa bagay na yon is that hawak niya ng trigger at nag-aantay na lang siya ng conditions bago niya i-activate ang pagpatay na yon sa mga prinsipe. Ayon naman dito kay Kurapika, since napasok na nga nitong si Beyond ang loob ng Kakin Empire, kinilala na siya ni King Nasubi, baka ang balak daw nitong si Beyond ay ang tulungan na patayin ang lahat ng mga prinsipe at ang ipapanalo ay itong si Benjamin, na para bang ibibigay na lamang niya ang trono kay Benjamin since napasok na nga niyang Kakin Empire at maganda na ang kanilang samahan at by default itong si Benjamin naman talaga ang naghahawak ng defense force, hindi na niya po problemahin pa ang pagkakaroon ng good terms dito kay Benjamin. However, ang sagot ni Long Hee is that hindi daw yun ganun kasimple. Matapos ang ganito katinding preparation, matapos gumamit ng napakatinding mga strategies, mga plano ng kanilang tatay na si Beyond, hindi daw ito magpupursue ng ganun kababaw na goal. This has to be something deeper daw. At dahil dito, napaisip din ng malalim ang tatlong ito. Itong si Queen Oito, si Bill at si Kurapika. Hanggang sa ma-reach nila ang isang assumption na nagtutugma sa lahat ng mga binanggit ni Long Hee. Hindi sila makapaniwala. Pero dito ay nanggaling na mismo sa bibig ni Long Hee na most likely, napakataas ng percentage at almost certain na daw itong si Long Hee na ang isa sa mga kandidato. Ang isa sa mga prinsipe ay anak ni Beyond. Dahil dito lang magtutugma-tugma ang lahat ng mga bagay. Dahil unang-una sa lahat, aanhin niya ang trono kung patay na ang lahat ng prinsipe. At kung ang maghahawak naman ay isang legitimate na anak ni King Nasubi, para saan pa ang lahat ng preparasyon na ginawa niya? Hindi makapaniwala si Kurapika, si Bill at si Queen Oito. Hindi nila inaakala na posible pala ito. Hindi nila inaasahan ang revelasyon na ito ni Long Hee. Nang dahil dito, pinangilabutan itong si Bill, habang itong si Kurapika naman, kinonfirm kay Queen Oito kung ano daw ang conditions para maging isa sa mga kandidato sa Succession War. Na sinagot nitong si Queen Oito na walang pagbabago tulad ng binanggit nila previously, ang kandidato or ang prinsipe na papasok at sasabak sa Succession War ay kinakailangang isang legitimate child ni King Nasubi sa kanyang 8 mga reyna. Meaning, kailangan anak niya yun. Naisip din daw dati nitong si Queen Oito na pwede daw yatang makapasok dito ang isang adopted or sabihin na lang natin legitimate na anak nitong si King Nasubi kahit na hindi niya ito literal na anak by blood. Pero hindi daw yung posible. Hindi daw nila pinasok sa loob ng konsepto ang tungkol sa bagay na yon. But at this point guys, kinakatok na itong sila Kurapika ng iba pang mga bodyguards sa labas dahil sobrang tagal na nga nila. Kino-confirm na ng mga alyansa nitong si Kurapika na ang mga bodyguards ni Prince Zhangli kung okay pa daw ba sila sa loob dahil napakatagal na nga nilang nag-uusap.
Sinagot naman ni Kurapika habang lumalabas na okay lang, walang problema. Meron silang pinag-uusapan at nag-share sila ng mga details para daw makapag-engage sa isang alliance. Hindi na nagsinungaling pa itong si Kurapika at sinabi niyang totoo. However, limitado lamang ang detalyeng sinabi niya. Ang dahil dito na curious at napaisip itong si Furikov. Dahil given na itong si Longhi nga daw ay marunong gumamit ng Nen, bakit hindi pa sila nagpapatayan? Bakit wala pang nagaganap na changes sa aura at sa Nen nitong si Kurapika? Tinanggap daw ba ni Kurapika ang isang mass murderer na katulad ni Longhi? Dahil ayon nga guys dito kay Furikov, iniisip at ina-assume pa rin niya na ang white snakes na yon ay nanggaling kay Longhi, na si Longhi ang secret assassin. Habang itong si Bobby Mina naman ay napakatinding pinagmamatyagan nitong si Kurapika. Sa pagbalik ni Kurapika sa loob ng quarters nila, pinagpatuloy niya itong si Longhi sa kanyang explanations. At dito na nga ibinigay pa nitong si Longhi ang detalye tungkol sa kontrata naman. Ayon kay Longhi, ang gagawin nilang kontratang ito ay ang alyansa nga sa gitna hindi lamang nitong si Prince Tubeba at ni Prince Wobble, kung hindi maging sa mga queens na affiliated sa kanila, na itong si Duwazul nga at itong si Queen Oito. Dahil dito, hindi sila pwedeng mag-engage into combat at maging ang kanika nilang mga sariling bodyguards. Hindi sila pwedeng mag-atakehan dahil automatic mananalify nun ang kanilang kontrata. At hindi lang yon, ang party or ang side na babasag sa kanilang kontrata ay mabibigyan ng kaukulan na punishment, at yun ay ang forced Zetsu stay sa loob ng 1 linggo. Dito ay naisip agad ni Kurapika kung gaano kadelikado ang pagpasok ng Zetsu sa loob ng 1 week. Given na sa loob nga lang ng 1 araw na hindi ka marunong gumamit ng Nen, napaka-vulnerable mo na. Na dahilan kung bakit na itanong naman ni Kurapika dito kay Longhi na paano naman daw kung i-consider ng kontratang ito na atake maging ang paggamit ng healing abilities, paggamit ng supporting abilities. Dahil tulad nga ng in-explain guys ni Kurapika previously, hindi porke sinabing Nen attack ay automatic attacking literal. Na in-explain naman ngayon nitong si Longhi na hindi daw yung problema. Dahil unang-una sa lahat, kung i-consider nilang Nen attack ang lahat ng ability na gagamitin sa isang individual, edi automatic Nen attack na din ang ginagawa niyang kontratang to. Hindi din daw kailangang matakot nitong si Kurapika dahil unang-una sa lahat, hindi naman to ma-activate kung hindi sila pipirma. Hindi din ito basta-basta mananalify at makakancel basta-basta lang nitong si Prince Tubeba dahil pareho nga silang kailangang mag-agree bago nila makancel at bago sila mag-engage sa potential alliance na to. Dahil maging itong si Longhi nga daw, walang magagawa sa kanyang Nen ability dahil nakaasa lang naman ito sa both parties na kakailanganing pumirma sa kontrata. At para na rin patunayan kung gaano katindi niya sinusuportahan itong si Kurapika, maglalagay siya ng isang additional na amendment. At yun ay kung magagawang hanapin ni Kurapika kung sino ang anak ni Beyond na nakahalo sa mga prinsipeng ito bago mamatay si Tubeba o bago ma-reach ang point na may dadalawang prinsipe na lamang na natitira, ay bibigyan niya ng boon or ng isang special na gift itong si Kurapika gamit ng kanyang ability. Of course, hindi daw yun magiging applicable kung hindi pipirma at mag-a-agree si Tubeba sa ginagawa nilang kontratang ito. However, kung papayag si Kurapika, ipinapangako daw nitong si Longhi na mag-create siya ng panibagong kontrata na private naman at silang dalawa lang ni Kurapika ang kakailanganing mag-agree. At ang boon na yon, ang gift na yon na ibibigay nitong si Longhi kay Kurapika ay ang ability na gamitin, ang ability nitong si Longhi na ang Moonlit Decree ng 1 beses. Nang dahil dito napaisip si Kurapika na napakaganda nun, not a bad deal. Hindi lamang sa advantage na magagawa ngang mabigyan ng buff at ma-power up ang kanyang Nen ability, kung hindi sa pamamagitan nga ng Moonlit Decree na to ay magagawa niyang ma-force na maipasok sa Zetsu ang isang target nang hindi nagre-rely at hindi umaasa sa kanyang mga kadena. Hindi talaga makapag-decide agad dito si Kurapika dahil at the very same time kahit na nagda-doubt siya, hindi din naman niya mapigilang pagkatiwalaan itong si Longhi dahil unang-una sa lahat, hindi ito nagsisinungaling. Hindi gumagalaw ang kanyang kadena sa sinasabing mga bagay ni Longhi. At makikita niya na sincere, talagang pinaniniwalaan ni Longhi ang lahat ng sinasabi niya. However, sinabi ni Longhi kay Kurapika na pag-isipan daw itong mabuti ni Kurapika at gusto lang niya na malaman ni Kurapika, ni Bill at ni Queen Oito kung ano talagang kanyang true goal. At yun ay ang patayin ang anak ni Beyond na nakahalo sa iba pang mga prinsipe. Gusto niyang patayin ang anak na yun ni Beyond given na kapatid niya yun. Dahil alam niya
na yun lamang ang kinoconsider ni Beyond na tunay niyang anak at binigyan ng isang privilege na naaayon sa kanyang gusto kapalit ng pagsasakripisyo ng iba pa nitong mga kapatid. Nang dahil dito natahimik si Queen Ohito, si Kurapika at itong si Bill matapos nilang marinig ang mga binanggit nitong si Longhee. Hindi lang yun, although alam ni Longhee na medyo selfish ang gusto niyang gawin, still hindi na daw magbabago ang kanyang desisyon. Dahil kung sana lamang daw, kahit nasabihin lang sa kanila nitong si Beyond kung anong kanyang tunay na goal, kung anong kanyang tunay na plano, kahit na hindi na baguhin ang kanilang kalagayan, kahit na hindi na baguhin ni Beyond ang kanyang plano na isakripisyo sila, at least malaman man lang nila kung ano ang gustong gawin ni Beyond sa kanyang mga anak. Kung sakali man lamang daw sana na gano'n ang ginawa ng tatay nila na si Beyond, hindi sana niya ma-reach ang ganitong klase ng desisyon. However, hindi nagtagal. Nagbukas na rin ang pinto at lumabas na itong si Longhee at itong si Kurapika na talagang inaantay ng iba pang mga bodyguards dahil napakatagal nga nila. However, makikita natin dito guys na dito na nagsimulang magtaka at maguluhan ng sobra-sobra itong si Furiko. Dahil unang-una sa lahat, hindi niya alam kung bakit hindi nagbago ang aura ni Kurapika, walang nangyaring laban sa kanila, at kung bakit para bang pareho pa sila ngayong nag-a-agree sa isa't isa. Tinanggap daw ba ni Kurapika na pumasok sa isang alyansa sa isang mass murderer? Hindi yun mapaniwalaan nitong si Furiko. However, since tapos na nga si Longhee, mag-undergo na ngayon ang pinakahuling gagawa ng water divination at yun ay ang bodyguard naman ng third prince na si Zhang Lei na si Tenth Tori. At this point, medyo naiisip na nitong si Furiko. Nalulugi na sila sa impormasyon. Dahil pagpasok nitong si Tenth Tori, siguradong i-share ni Kurapika ang tungkol sa napag-usapan nila nitong si Longhee sa kanila. And at the very same time, mananatiling safe and secured ang 14th prince na si Wobble as long as nasa loob nga sila ng quarters habang si Kurapika ay successful at patuloy ang ginagawang pang-delay sa kanila. At this point, naisip na nitong si Furiko na baka naman daw ang tamang gawin na nila nitong si Bobby Maina ay ang magpa-switch na ng post, magpapalit na sa ibang mga bodyguard ni Benjamin para mapakinabangan sila sa ibang prinsipe. However, nang tingnan niya si Furiko, napakaseryoso nito, napakatindi ng focus nito at hindi talaga ito nagsasalita. Na kung iisipin nyo guys, napaka-weird talaga ng behavior ngayon nitong si Bobby Maina. Pero magkakaroon ng switching of scenes at makakarating tayo ngayon kay Beyond Netero. Dito ay nakatali pa rin siya, nakakadena pa rin siya, kahit na alam naman natin na kayang-kayang kumawala dito ni Beyond kahit kailan niya gustuhin. Binibiro niya dito itong si Kanzai habang sinasabi na natapos na daw niyang basahin ang aklat, baka may iba pa daw na stocks, baka may iba pang aklat na pwedeng ibigay sa kanya itong si Kanzai. Na sinagot ni Kanzai na hindi siya pwedeng mag-provide ng kahit na ano dito kay Beyond. Kaya bakit daw hindi nilang subukan ni Beyond na basahin ulit ang aklat ng paulit-ulit? O baka naman daw gusto ni Beyond na gumawa na lang ng kanyang sariling aklat? Dahil meron naman daw itong dugo, meron itong sarili niyang buhok na pwede niyang gamitin para magsulat. Na sinagot naman itong si Beyond na wag daw mag-aktong matigas itong si Kanzai. Dahil kung tutuusin, kahit ang hawak-hawak niyang aklat, kaya niyang gamitin para durugin ang ulo nitong si Kanzai. Na tinawa na lang nitong si Kanzai. Habang sinasabi naman kay Beyond na bakit hindi daw niya subukan. Pero sinabi din naman ni Kanzai kay Beyond na kung may iba siyang request, baka pwede naman yung gawin ni Kanzai. Na dahilan kung bakit natuwa pa nga itong si Beyond habang sinasabing napaka-interesting daw nitong si Kanzai. At ang request na ginawa ni Beyond, there is a certain someone, may isang individual daw na gustong makausap itong si Beyond. At ito ay nangyari sa ika-10 araw, Tuesday, 2 PM, in the very 10th day ng voyage papunta sa Dark Continent. Pero kailangan na nating antayin ang susunod na video para sa susunod na mga pangyayari. But konting spoiler guys, doon nasisimulan nitong si Captain Balsamilco ang kanyang moves para patayin itong si Hulkenberg. Doon din natin makikita ang gagawing moves nitong si Kaiser at kung paano mangyayari ang interaction, ang meeting sa gitna ng 10th Prince na si Fugetsu at ng 1st Prince na si Benjamin. Be sure na nakasubscribe, na-ring nyo ng bell button para automatic lumabas na lang yan sa notification bar nyo. Also, we have an official Facebook page guys, kaya siguraduhin nyo naka-like at naka-follow kayo sa page na yon para hindi kayo mahuhuli sa bawat updates natin and announcement tungkol sa Hunter x Hunter series at sa ating channel. Shoutout nga rin pala guys sa napaka-solid na mga supporters na ito from the previous video. Maraming salamat guys. It is the Updated Weeb and I will see you guys on the next one.